Ano ang predatory governance? That's we are going to talk about here in RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang man-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat, mga ma'am at sir. Our topic for today is about predatory governance. So ano nga ba ang predatory governance? Ang predatory governance ay isang uri ng pamamahala kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay ginagamit ang kanilang posisyon hindi para pagsilbihan ang mamamayan, kundi para pagsamantalahan sila. Sa halip na protektahan at paunlarin ang publiko, inuuna ng mga leader ang pansariling interes tulad ng kayamanan, kapangyarihan at impluensya. Madali itong makita sa mga sistemang pinapatakbo ng iba't ibang katiwalian tulad ng pagiging bias, pagbibigay ng pabor sa mga kamag-anak o kaibigan, at kawalan ng pakialam sa mga nasasakupan. Ang ganitong klase ng sistema ng gobyerno ay tinatawag na predatory governance, na para bang isang buwaya na lumalamon sa kayamanan at karapatan ng bawat mamamayan at nasasakupan. Halimbawa, corruption sa mga infrastructure projects. Ito ay isang matibay na halimbawa ng predatory governance dahil sa mga infrastructure projects tulad ng pagpapaayos ng sirang kalsada, tulay, o mga gusali na pinunduhan ng malaking halaga pero binawasan at tinipid ang mga materyales sa project. At minsan, hindi pa natatapos ang mga proyektong mga nasimulan. Isa pang halimbawa, ang gobyerno ay naglaan ng mahigit 100 at 50 milyong piso para sa paggawa ng isang tulay na magkokonekta sa dalawang syudad na tawid dagat. Ngunit dahil may sabwatan sa pagitan ng kontraktor at ng namamahala ng pondo, ay binawasan nila ang budget at ang ginamit lamang nila ay mas mura na mga materyales para sa ipapagawang tulay. At pagkatapos napunta lamang sa mga bulsa ng iilang politiko at opisyal ang mga pera na kinulimbat nila mula sa pondo na pinagtatrabahuhan ng mga mamamayan. Ngayon ang magiging resulta ng naturang project ay madali itong masira at posibleng malagay sa peligro ang mga taong dadaan dito. Anyways, malinaw na predatory governance ito dahil ginamit ng malalaking tao na may posisyon sa gobyerno ang kanilang kapangyarihan upang mangloko at magpayaman, habang ang mamamayang nagpapakahirap magtrabaho ay lalo pang naghihirap. For me, ang predatory governance ay isa lamang sa mga ganap ng napakaraming katiwalian na nangyayari sa isang gobyerno. This type of governance is very systematic because hindi ito basta-basta nahahalata. At ang ganitong klase ng pamamahala ay maituturing natin na isang banta para sa pagkakaroon ng tunay na demokrasya at pag-unlad. Dahil binubulag nito ang hustisya at pumapatay sa tiwala ng publiko at nilalamon ang kinabukasan ng mga mamamayan. Anyways, bilang isang mamamayang Pilipino, mahalaga ang pagiging aware natin at pagiging mapanuri pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Dahil kung hindi tayo kikilos at magbabantay sa mga nangyayari, baka tayo na mismo ang susunod na mabiktima ng ganitong klase ng sistema. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa predatory governance. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.